Mga kaprobinsya, good news po. Yung baka natin na may sipon sa mga nakaraang araw. Yan oh, magaling na. Malakas siyang kumain. Nilabas namin para makalakad-lakad siya. Tapos yung isa dyan na maliit, yan po ang kanyang kapatid sa nanay. Pero magkaiba po sila ng tatay. Ito po, patabain sana natin si Pugi, pero mahina po siyang kumain ng feeds. Regular lang yung katawan niya mga kaprobinsya, hindi naman masyadong payat, hindi naman po mataba. Tsaka na siguro natin siya tuduhan sa pagpagkain kung nasa insaktong laki na siya. Yan o, pagdalhin to sa stockyard, tapos ibinta natin sa pangalagain. Pera na to, yung ganitong kalaki. Makulit po yung kanyang kapatid. Yung kapatid niya mga kaprobinsya, parang hindi siguro iyan sa purga na ginamit natin na injectable. Purgahin natin ulit yan para kumintag yung balat niya. Try lang natin. Yung mga maliit na baka, kailangan po silang sanayin sa labas para makalakad-lakad at hindi humaba ng gusto yung mga kuko nila. Subukan po natin nung nag-alaga tayo ng baka doon sa Ayungon. Pag maliit pa lang, tapos nasa kulungan lang palagi at hindi sila makalakad-lakad, humaba yung mga kuko nila. Yung dalawa nating baka dati doon sa Ayungon, tinatining natin nung nakalabas sila, parang hindi sila lumakad dahil hindi sila sanay sa lupa. Tapos yung mga kuko nila napakapangit po tingnan, parang kuko ng kambing ba. Kailangan po na masanay sila sa labas para maka-exercise, makalakad-lakad. Katulad din sa ating mga baka dyan na sila si Bitas, palabasin din namin sila paminsan-minsan. At si Bitas puti din mga kaprobinsya dati, nilagnat din yan. Pero basta maagapan natin agad, mainom natin ng gamot, napakadali lang gumaling. Yan o. Ito po, ibigay natin to kay Bitas puti. Hindi kinain ni Bitas Junior. Yan, kumain siya. Inamoy-amoy lang ni Bitas Junior. Silang dalawa po mga kaprobinsya, sila po yung napakalakas kumain ng Cupramel at saka feeds. Pati kumpay malakas din kumain. Kinay malito po ni siya. Tingnan niyo po oh. Manang-mana sa kanyang tatay mga kaprobinsya. Isog. Kailangan na po namin lagyan sila ng butas sa ilong para hindi kami mahirapan kung magpainom kami ng gamot sa kanila. Si Bitas puti oh, yung kumpay na hindi kinain ni Bitas Junior, siya yung kumain. Napaka sarap sa pakiramdam mga kaprobinsya, basta kondisyon lang yung mga alaga natin. Tapos makikita natin sila na kumakain, nakakaaliw lang tingnan. Ito po, mas mabait ito compare kay Bitas Junior. Pag masimasin natin yung kanyang ulo, nagpahimas lang. Hindi katulad ni Bitas Junior na parang gustong manuwag ba. Yan o. Pero ito, tingnan nyo po, paghimasin natin. Maaway gini maka. Okay. Paano na kaya mga kaprobinsya pag ito yung lumaki? Pag katulad ito kalaki ni Buni. Nakakatakot na to. Sino po yung kumpay nila oh. Sinimot po nila yung kumpay. Pati dito sa kabila. Kasi budget lang muna sa Napier mga kaprobinsya. Lalo na si Limer. Budget lang muna. Malaki na po si Bibing mga kaprobinsya oh. Regular yung katawan niya. Taas kay tindog pod. Mahaba yung katawan.
Isa to sa ating mga future na inahin dito. Si Bibing. Kailangan na po to na butasan sa ilong. Kuy, nasabad na po niyang ilong. Oh, simod. Sus. Agki. Masikip naman yung busal niya mga kaprobinsya. Oh. Ang bilis niyang lumaki. Bago pa lang namin yung na-adjust yan. Masikip na naman. Yung ating white Brahman. Yan. Regular lang din yung kanyang katawan. Nagbago yung kulay niya, oh. May halong itim isa dito. Tingnan niyo po. Dati parang pure puti yung kanyang kulay. Pero nagbago yung katawan niya mga kaprobinsya. Hindi na katulad dati na bilog. Mataba yung katawan niya dati. Nung hindi pa natin siya namalay. Pero yung ganyan, regular lang yan. Kasi para inahin po siya. Okay lang yan yung mga ganyang katawan i-maintain natin. Very good. Nagpahimas lang sa atin. At yung dalawa, si Brasilia Gamay. Hanggang ngayon po yung pusod niya may kubag pa rin. Namaga pa rin yung kanyang pusod. Malakas din kumain mga kaprobinsya. Oh. Yung pusod niya mga kaprobinsya, hayaan lang namin yan. Hindi na namin yan injikan ulit. Ilang beses po namin yan dinirahan ng antibiotic. Pero andyan pa rin. Halos magkapareha na yung laki nila. Oh. Yung drama natin, tiyahin to yan. Tiyahin. Akala ko po hindi na lumaki yung ating baka na si Brasilia Gamay kasi napakaliit po niyang lumabas. Ngayong katapusan po iwalay na natin siya sa kanyang nanay. Mag-anim na buwan na po siya ngayong katapusan. Malakas po siya kumain. Oh. Kung yung mga baka lang natin ang dalhin doon sa area ni Pare, so napakadali lang tumaba doon kasi yung ibang mga baka ni Pare doon pinakawalan lang niya. Ito po pag pa-iay natin to ulit, sigurado po tayo na maganda na yung resulta kasi if 1 po siya sa ngayon, tapos pag may anak siya naging if 2 na yung kanyang anak, basta EI din. At yung kanyang tainga na bitas, siya po yung kapalit ni bitas dito. Bitas yung tainga yan kasi natanggal yung kanyang air tag. Iba lang yung hitsura sa ating mga baka basta ma-upgrade na po mga kaprobinsya. Iba yung kanyang tainga, yung kanyang kulay, yung kanyang pamitay dito oh. Iba na po tingnan compare sa mga baka na native lang. Si Basya po buntis na. Sana po lalaki lang yung anak niya. Pinalagaan pa rin si Basya. Tapos pag manganak yon, sa atin po yan mapunta yung kanyang anak. Tamad po si Bibing. Oh. Nandito lang siya palagi nakatayo. Subukan natin sila mga kaprobinsya para hindi na tayo palagi mag-adjust sa kanilang buka. So yan po ang good news ating mga baka ngayon mga kaprobinsya. Nagkarakabi na po yung mga baka natin na nagkaroon ng sipon sa mga nakarang araw. Si Bibing malapit na yang mag 1 taon. Next month 1 taon na po siya, kaya pala yung katawan niya malaki na. Mukhang mas malaki pa siya nung dumating dito yung ating baka na kuan, si Brasilia, yung ating Indo. Tapos yung nanay niya buntis na po ng 4 na buwan. 4 na buwan o 5. So hindi magtagal may kapatid naman dito si Bibing. Yung kambing natin dito mga kaprobinsya, yung isa nilagay namin sa kulungan.
Tapos yung isa naman, bigla lang siyang namatay mga kaprobinsya. Sayang po. Malaki na po yung gastos natin sa kabing na yan. Kasi pinadidi po natin ng gatas nung pinanganak sila. Kami po yung nag-alaga sa kanila. Yan o. Pero hindi po sinuwerte yung kanyang kapatid. Bigla lang namatay yung kanyang kapatid. Sabi po sa ating mga kasamahan nito, kasi wala po tayo, gabi po namatay. Tapos nagtaka po sila kung bakit umiyak ng todo ba. Nisyagit. Akala nila naipit. Nung pinuntahan nila, nakahiga na. Tapos wala na, patay na. Hindi namin alam kung bakit siya namatay. Basta yun lang yung nangyari sa kanya. Umiyak lang siya ng malakas. Tapos bigla lang siyang namatay. Hindi po siya nagkasakit mga kaprobinsya. Hindi po siya matamlay. Biglaan lang. Kalit na kayo ba? So okay lang. Kambing lang yun. Kahit medyo malaki yung gatas natin sa kanya. Kasi mahal po yung gatas ng kambing mga kaprobinsya. Pero hindi po siya para sa atin. Balak pa sana natin na magkatay ng kambing. Tapos inunahan pa tayo. Nanghingi ng upa. Yung lupa. May isang rabbit tayo dito mga kaprobinsya. Oh. Pagala-gala lang siya. Kahit saan-saan lang siya magpunta. Kumain siya ng bayabas. Ang problema dito minsan, hinahabol po siya ng ating mga aso. Oops. Yung mga lalaki nating kambing dito, oh. Relaxing lang. Ano eh? Ano ka? Oh. Diyos. Mukhang hirapan siyang umihi, oh. Ganon do. Tama po tayo. Yan po ang sakit dati sa ating kambing. Parang hirapan siyang umihi, oh. Limutin natin yan. Sakit lagi. Tapos yung ihi niya tulo-tulo lang. Pero kaunti lang yung feeds na pagkain namin sa kanila. Pero hindi po maiwasan yung mga ganyan mga kaprobinsya. Mataba naman yung kambing natin na lalaki na nahirapang umihi. May ganyan na tayo dati. Yung ating blackhead na kulay itim na lalaki. Pero nag-aapal lang natin, nagamot lang natin. Umaling na. Masakit siguro yun, oh. Nagtulo-tulo lang yung ihi niya. Ang problema sa kanya pag hindi na kumain. Yan po ang delikado. Hindi naman nag-report sa atin yung kasama natin dito. Baka hindi niya napansin yan na nagaganyan na yung isa nating kambing. Gamutin natin yan. Nasa mga 30 kilo siguro yung kambing ngayon. Sa mga nakaraan po, pumunta tayo dun sa stockyard. Sabi po ng mga komprador doon, basta mura yung baboy or walang bintahan ng baboy, pati dun sa baka apektado din. Kasi may iba po na nag-alaga ng baboy para pag lumaki na yung mga baboy nila, ibinta na nila. Tapos pag magkabinta na sila ng baboy, bibili sila ng baka. Pero ngayon po, wala pong market yung baboy dito sa amin. Yung mga tao sa babuyan wala na. Hindi katulad dati na nagsiksikan yung mga tao, nagsiksikan yung mga biik. Hindi na katulad dati. Kaya pag bumagsak yung presyo ng baboy, pag pumunta tayo dun sa stockyard sa mga pang-alagain, walang bumibili din. Parang connected lang silang lahat. So hindi pa natin alam kung ano yung magiging resulta sa sunod ng mga buwan dito sa ating mga alaga. Basta magmura yung mga baboy, affected po lahat ng mga presyo sa mga baka na pang-alagain at saka kambing. Ganun po. Piso yung mga kaprobinsya, oh. Pinakain ng kupramel. Galing po siyang naghila ng karosa. Malaki na yung liig nito sa'yo, oh. Ayaw mo lumal dito siya. Kaya na. Baligyan ka na mo. Dapat na karosa do kay baagi to sa may killer niya. Busog na soy.
Pecinta? Oke na dia. Turun usaha to. Ada daun. Kasalayo ada manong kayo mugi. Nan? Pulo pangos mo po sa. Pasulod bulsa da bay. Dakuon gipon ni kalabawa jo. Ah, mahalin nag 50 po, lipay na tani. Pagkaroon ni gini. Imo na lagi pagadya. Kasta na. Sakye? Malakasin kumain si Tisoy ng damo. Kahit budget lang kami sa kumpay ngayon mga kaprobinsya, pero hindi po sila namayat kasi pinakain po namin sila ng kupramil. Pati si Palo dati po, kupramil lang yung pinakain namin palagi. Yung mga ganyang kalaki mga kaprobinsya, kahit sabihin po natin na maging matapang na po yung ganyang kalaki, hindi pa masyado nakakatakot. Hindi katulad ni Palo na nakakatakot na yung katawan ni Palo. So yung mga kalabaw natin dito siguro umabot pa ito ng mga 2 taon mula ngayon. Hindi pa natin ito basta-basta maibinta. Sa mga nakaraan po may pumunta dito para ipatingin yung kanyang kalabaw na buffalo at pinuntahan po namin. Hindi po natin nagustuhan mga kaprobinsya. Tapos nung pumunta din tayo sa stockyard, wala din tayo nakita doon na magandang klase. So hindi lang muna tayo bibili, hindi muna tayo pumunta ng stockyard. Ipagpaliban muna natin yung paghanap ng kalabaw na buffalo. Kasi ang mangyari po, pag maghanap tayo mga kaprobinsya, wala tayong makita. Pero pag hindi tayo maghanap, may makita tayo. Subukan na namin, baka maglandi na si Paula. Pakasana namin yan kung hindi namin mapaiay. Na alaw lang po ako kay Tisoy mga kaprobinsya. Malakas po sa kumain. Paborito po ng mga hayop yung ganyang damo, Carabao grass. Ito siya po 25,000 yung kapital natin. Yung baka natin na si Bitang mga kaprobinsyo, mga ilang buwan pa lang to mula sa pagkasa ni Limer, pero yung tiyan niya malaki. So sana malaki din yung kanyang anak. Katulad din sa ating baka na si Marites, nung pinakapa natin yung kanyang tiyan, halos hindi makapaniwala yung technician na 2 buwan pa lang mula sa pagkasa ni Limer, kasi malaki na daw yung baka sa loob. So kung ganon, baka mga malaki din yung lahi ni Limer ba, basta magandang klase din yung baka. Try lang natin. Mag-ina po silang andito mga kaprobinsya. Dito lang sila nilagay. Yan po si Bitang, may edad na yung baka natin. Tapos yung anak niya dito na si Marites, buntis po silang dalawa. So excited po tayo sa ating mga alaga dito na mga anak, kasi mga magandang klase na po yung nakasahan ni Limer. Hindi katulad dati ba na si Kuan lang, si Marimar lang, at saka yung pula nating baka. Ngayon pati yung ating Ino Brazil dyan buntis na rin. Kaya medyo excited po tayo na mga anak yung mga baka natin dito. Mukhang nauha po tayo mga kaprobinsya. Magpakuha tayo ng buko.
Yeah. Sakto ha. Sakto. Si Brasilia gamay o pinalabas. Dumiritso agad sa ating mga tanim na napier. Kasama si Indo gamay. Si Indo gamay, naraya ko siya dito makakain ng mga napier. Ang problema lang sa kanya, wala siyang ganang gumala pag siya lang mag-isa. Pati po higala juga kayo. Kastahan po yan yung egsoon. Pati hilasa ba? Yung madako na, murarag silimeron niya. Ayan. Kain kayo dyan. Unya rin ipasulod dong. Unya rin ipasulod. Pagkaon-kaon na sa dire. Unya rin ipasulod. Wala mo totoy. Pagkakasan na siya. Marag din na siya ganang mututoy na kayo. Gigutom rin siya. Mo rin ni kamo siya kaon na gani ha. Dito siya nagpunta yung dire. Basig di na po patutoy ito inahan. Kabalo man siya nga magtutoy yung kaon. May utak yung baka natin mga kapibigsa. Kasi alam po niya na pagkatapos niya dumidi, ibalik siya doon sa bakod. So ang ginawa niya, kain muna siya bago siya dumidi. Inuna niya yung pagkain, inuna niya yung paggala dito sa labas. May utak si Brasilia. Yan. Pumunta na siya doon. Kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Manok na Bisaya. May kanin. Ayan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Abang-tabang ng jutay. Bye, de. Tabag po tayo. Yan ang bye. Bye. Babayo na lang. Bye, de. Bye. Okay na yun? Bye, de. Bye. Di. Ako lang gatawag-tawag, ade. Huwag ka, de. Bye, de. Bye. Bye. Ayan na. Bye, kay. Naroon barkada kita. Bye, de. Dito na ako na eh. Kaya na kaya. Ito lang. Kaya yung konsensya eh. Kaya nagkinsa ko. Pero kailan na siya? Talar niya po. Hindi na po kung kailan kung yung paniguros kayo saan na magkarasuhan. Magason din na po. Tagsang judo na. Ito sa kamahan. Sakto dyan sa. Dyan. Baik ang mic. Nga naman kung galay. Pinis ito lang ta. Mingi tayo. Aba na rakada ng mga grupo nga. Ano naman naman? Sakto talo ko Kini yung nga. Nangyari kanili propose makay kan sa dagko ang dala niya. Iya pa atin po ane. Supuhan eh.
Nalab mo na yung grupo. Ay, naningog ba na? Iya, hamang at dito. Ito siya kabuang ito ba? Kabuang ram pa group chat. Minuan yung chat talaga. Wala nga na. Rumil. Ano ko kaya? Nabi ko kaya nga mag-chat ko sa usakat kong tuloy niya. Dili mag-online. Patong kapapahit ko pala ako kanimo. Hindi. Katong isa dun sila nga pala kawa na itong halan to. Diharap ko na mo ni chat. Lagi ka na. Para yung kanto lang. Bulay. Siminto ra. Katong itong. Makahalan sa mga kahon mo. Tapusan na ginang kahoyan na siya. Hindi na ako na dahil sa... Ikuha niyo nga itong kalay. Wala na. Kaya na. Ano dugo dumi? Okay. May humit ba? Ito na ito. Puro yung kahon. Dugay lagi. Mutos jenis nga dito eh. Wala kahit hilaw. Tutok ka na. Kung ano yung patimbang, maayo. Baka po din nga. Ano na. Tugas niya yung manutungayo. Katunayan. Katong... Ito, ulit daw. Katong tuat, yung sulod sila na kung mag... Kupras daw. Arsal. Katong bus ba? Yung man nila. Maabot ko na panahon natin. Mga lungkot na balita. Asam sa kabaw. Asam sa kabaw. Mga na yung tabo na parang na yung mga palibintan na yung mga ginagmay na tayo. Mga sulod sa kuan. Ay, mao naman na. Bibigyan na yun. Wala na, wala naman sana. Wala naman yung mga. Kuan. Patay. Dito. Kuan. Nya. Eh, nakang pagi. Buntan. Daan. Lintong ulbon na lang tayo. Mga tangtang naman. Para ako kapag buto. Yung kaya di man pwede ng mga patungulan na. Ayan, minuto po. Mga haya ko pa ako. Kaya ang mga haya. Yan, ang gusto na kalkalubin na yung mga gagangan. Wala ah. Kaya pa. Wala itatsa lang ang lubid dito na. May ka. Ito na. Naras budget atong sa itong benas bede. Haram sila. Tulog. Wala. Ano yung binahin ko yan mo? Yaro. 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 Bajayan? Uy, ito yung gas mo. Tawag dudo. Macam niya ako. Ano ito? Wala ako yung bibirkot ba? Hindi ko nga laking kauban.